I was supposed to make a video tonight regarding the impeachment trial that transpired in the Senate. Kaya lang, naisip ko, may mas mabigat tayong problema na dinanas ngayong araw na ito. At dapat yun ang pinag-uusapan at hindi ang impeachment. Ano yun? Walang iba kundi ang malawakang pagbaha sa napakaraming lugar sa National Capital Region at sa mga karatig probinsya na nandyan ang mga kababayan natin na naapektuhan, hindi nakapasok sa trabaho, hindi nakapasada, hindi nakapagtinda, hindi nakapagnegosyo at iniisip nila kung saan sila kukuha ng kanilang ipapakain sa pamilya nila bukas. Bukas may impeachment na naman kayo. Tapos yung mga kababayan natin na naapektuhan ng baha, hindi ninyo iniisip, pampolitika lang yan. Bakit? Paano natin nasabi na yan ay pampolitika lang? Ano bang hinahabol nyo dyan? 125 million ng confidential fund? Yung ginastos nyo nga ngayong araw na to Magkano ang ginastos nyo sa Senado ngayon sa impeachment? 25 million pesos. Isang araw lang yon. 16 na araw na kayo nagsasagawa ng impeachment trial. So therefore, meron ng kabuuang 400 milyong piso kayong ginagastos para lamang sa politika ng mga interest ninyong mga senador at mga congressman kayo. Lalong-lalo na ang administrasyong ito ni BBM. Sino ang mas matimbang? 125 million or yung mahigit 1 trilyon na sangkot ang kaban ng bayan sa usapin ng flood control. Di ba? Kung totoo yung sinasabi nyo na transparency and accountability na inyong ipinupukol dito kay BP Sara Duterte, dapat hindi impeachment. Dapat pinaimbestigahan nyo sa ombudsman at kasuhan sa Sandigang Bayan. Bakit? Diyan pa sa impeachment court na yan, kung sakasakali, kunwari, hypothetical, na si Sara Duterte ay makonvict, may babalik ba yung 125 million na hinahabol ninyo? Di ba hindi? Walang kapangyarihan ang impeachment court na sabihin kay BP Sara Duterte kung sakali, hypothetical, na siya ay makonvict yan, ibalik yung 125 million. Walang ganon. Saan mo lang makukuha yung hustisyang gano'n? Di sa Sandigang Bayan. Sila lang ang pwedeng mag-utos niyan. Therefore, itong ginagawa ninyo na ito, purely political lamang ito. Bakit? Natatakot kasi kayo na sa 2028, pag si Sara Duterte ang naging presidente, makakasuhan kayo dahil kayo rin ang mga sangkot sa malawakang nakawan sa flood control funds. Tama? Maniniwala lang ang Pilipino yan sa sinasabi ninyo na paghabol ninyo sa nawawalang pera kung yung mas malaking halagang ninakaw at nawawala, hahabulin din nyo. Pero nakasuhan nyo na ba si Martin Romualdez? Hindi. Si Garjola? Hindi. Si J.J. Suarez? Hindi. Si Yerbel Luisro? Hindi. Ang dami dyan. Si Ortega na binahayong La Union. Di ba hindi rin? So yung mga yan, wala yan, hindi kakagatin na ng Pilipino yan, lalo pa ngayon. Diba? Dati-rati sinasabi namin, unahin ang flood control, saka ng impeachment, o kaya pagsabayin, ayaw ninyo. Kalikasan na mismo at langit ang nagsasabi na imbestigahan nyo yan at sinasabi sa mga Pilipino, hoy mga Pilipino, pagtuunan nyo ng pansin ang flood control at hindi ang impeachment. Bakit? Mismong ipinapakita na sa atin ngayon ng kalikasan yung resulta ng pagnanakaw sa flood control funds. Binabaha. Diba? Paano yung mga kababayan natin ngayon? Lalo na bukas. Ewan ko lang kung may manonood pa niyang impeachment trial niyo bukas dahil hanggat hindi niyo binibigyan ng kasagutan at kinakasuhan ng mga taong sangkot sa flood control, hindi niyo makukumbinsi ang mga Pilipino kahit magtatambling pa kayo dyan sa Senado at kumain ng buhay na manok. Wala yan. Hindi namin paniniwalaan yan. Diba? Kalokohan ninyo yan. Kayo na lang yan. Diba? Yun lang ang dapat natin nasabi nga tutukan ngayon. Ang flood
control. At bukas, good luck sa mga manggagawang Pilipino.